Sa bayan ng San Roque, nakatira ang mag-amang De la Cruz. Si Mang Ruben ang mabuti, maalalahanin at mapagmahal na ama sa kanyang anak na si Ana. Si Mang Ruben ay nagtatrabaho sa bukid, hindi lamang sa pagtatanim, kundi pag-aalaga rin ng mga hayop na kung saan ito ang kanilang pinagkakakitaan. Si Ana ang dalagang anak ni Mang Ruben. Kilala siya sa kanilang bayan na may mabuting kalooban at mapagmahal sa ibang tao. Isang araw, inutusan si Ana ng kanyang madrasta na maglinis ng bahay at magbenta ng kakanin sa kanilang bayan. Hoy, babae, gising! Sarap ng buhay natin ngayon ah! Patulog-tulog lang parang prinsesa. Mukha namang muchacha. Hala, gising at ipaghanda mo kami ng agahan, Isabela. Ina, nasan po si tatay? Malamang nandun sa bukid nagsasaka at nagtatanim ng gulay at prutas. Nakita mong maliwanag na. Patulog-tulog ka pa dyan. Ano? Hindi ka pa babangon? Bilisan mo na. Palibhasa, walang inaatupag kundi ang magpaganda. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Walang kaalam-alam si Mang Ruben sa pang-aapi ng kanyang bagong asawa sa kanyang anak. Pumayag na lamang siya na hindi makatapos si Ana sa pag-aaral dahil binilog ng kanyang asawa si Mang Ruben sapagkat hindi raw sapat ang pera sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Habang nagbebenta si Ana ng kakanin ay nakasalubong niya ang puting aso na naglalaway sa kanyang paninda dahil sa ilang araw nang hindi nakakain. Wow, aso, ang ganda. Anong pangalan mo? Kawawa ka naman, mukhang ilang araw ka nang hindi nakakain. Aw! 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 Oh, ito, may natira pa akong kakanina hindi ko nabenta. Sa'yo na lang to, kawawa ka naman. Aw! Aw! Hindi kalakihan ang kinita ni Ana sa pagbebenta ng kakanin sapagkat ang iba ay ibinigay niya sa kawawang asong nagugutom na kanyang nakasalubong sa gitna ng daan. Ito lang ba ang benta mo sa maghapong pagbebenta ng kakanin? Opo, inay. Hindi kasya ang pera mo na galing sa pagbebenta, kaya maghanap ka ng trabaho bukas. Ano namang trabaho, ate? Alam mo namang hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. E di ka sa bahay, ano pa? May kumatok sa kanilang bahay, isang diwata na nakatira sa isang malaking palasyo, nagpapanggap lamang bilang isang matanda. Alam niya ang kalagayan ni Ana, kaya ito na ang pagkakataon upang alokin niya ito ng trabaho bilang isang kasambahay. Tao po. Ano pong sadya ninyo, Lola? Naku, Iha, pasensya na. Narinig ko kasi kayong nag-uusap tungkol sa trabaho. Naghahanap kasi ng kasambahay ang dati kong amo. Kung gusto mo, bukas na bukas ay magsisimula ka na. Narito ang gabay patungo sa palasyo na iyong pagtatrabahuan. Salamat po, Lola. Kinaumagahan, agad na naglakbay si Ana sa kanyang pagtatrabahuan. Habang naglalakbay siya, ay nakita niya ang madumi at maputik na balon. Nanghingi ito ng tulong upang linisin ang kanyang katawan na puno ng putik. Kaibigan, maaari mo ba akong linisan? Madumi ang aking katawan at puno ng putik. Hayaan mo, balang araw, ikaw ay aking tutulungan. Naku, maliit na bagay. Hayaan mo, ikaw ay aking tutulungan. Susuklian ko din ang tulong mo balang araw. Matapos niyang matulungan ng balon, ay kasunod naman ito ay ang puno ng mansanas na kung saan ay nanghihingi din ng tulong. Kaibigan, maaari mo ba akong tulungan? Gusto ko lang kunin mo ang mga patay na dahon sa aking katawan. Hayaan mo, kapag ako ay may namunga, ikaw ay aking bibigyan. Naku, maliit na bagay. Hayaan mo, tutulungan kita. Nang matulungan ni Ana ang puno ng mansanas, ay agad niyang nakasalubong ang umiiyak na baka sapagkat may matulis na bagay itong naapakan. Kaibigan, maaari mo ba akong tulungan? Ako ay may matulis na bagay na naapakan. Lahat ng humingi ng tulong kay Ana ay kanyang tinulungan na walang hinihinging kapalit sa mga ito at bukal sa loob niyang tumulong sa nangangailangan. Sa paglalakbay ni Ana, ay agad niyang nakita ang malaking palasyo na kung saan nakatira ang 3 diwata. Ang kanyang ginagawa ay ang paglilinis ng mga silid maliban sa isa na pinagbabawalan na pasukin o linisan. Nakinig naman si Ana ng mga habilin ng mga diwatang prinsesa. Nang makauwi siya, agad siyang sinalubong ng mag-ina. Ana,
Bakit ka nga ba umuwi? Abay kay bago mo pa sa trabaho ah. Inay, gusto ko lang po kumustahin si tatay at narito na po ang una kong sahod. Pagkakita ng mag-ina sa sahod ni Ana ay agad silang nabigla. At dahil sa inggit ni Isabela ay agad itong nangulit sa ina na payagan siyang magtrabaho, baka raw mahigitan pa niya ang sahod na kinikita ni Ana na agad namang pinahintulutan ng ina. Sa paglalakbay ni Isabela ay agad siyang tinanggihan ng puno ng mansanas, baka at balon sapagkat hindi niya nito tinulungan nang ito'y humingi ng tulong at umuwi siya ng luhaan. Sa pagdating ng ama ni Ana ay nakita niyang sinasabunutan nito ang kanyang anak, kaya naman agad niyang pinaalis ang mag-ina at namuhay sila ni Ana ng masaya at matiwasay sa kanilang munting tahanan. Ngu! Ngu! Ngu!